magbasa ng salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Lalaganap ang kasamaan at sila'y magkakanuluhan. Lilitaw ang mga bulaan dito sa sanlibutan. Makipot ang pintuan patungo sa kaligtasan. Malapad ang pintuan tungo sa kapahamakan. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Gusto kasing pumasok po, mga kapatid naman, sa sinasabi po nila na mga inconsistency daw sa turo ni Pablo. Tatalakayin po natin yan. Bago po dyan, shout out po sa inyo kapatid, PSK Pamalandong sa Kabuntagon. Berlinda de la Cruz, shout out po. Jade Dinopol, shout out kapatid. Nancy Fadrigela Rabino, yan. Raymond Daulong, shout out po. James Merculio, yan. Nelson Ganyola, shout out po sa inyo. Sana tama pronounce ko sa inyong mga pangalan, mga kapatid ha. So tuloy po tayo. Ngayon, pasok naman tayo ngayon dito sa sinasabi nila na mga inconsistency daw. Mga inconsistency daw kung bakit hindi mapapaniwalaan yung pagkatawag ni Apostol Pablo. Nabanggit namin kanina yung patungkol sa aklat ng Gawa na kung saan ay si Apostol Pablo ay naka-encounter ng liwanag at nakausap ang ating Panginoon. Ngayon, ito yung sinasabi nila, Brother Camacho. Doon daw sa Gawa, Kapitulo 9, talatang 7. Pakilagay nga sa screen para makita po. Gawa, Kapitulo 9, talatang 7, meron daw silang narinig na tinig. Yan. Ayan, ang sabi po diyan, narinig ang tinig. Yan, narinig ang tinig. Sa Gawa naman, 22 talatang 9, wala daw narinig na tinig. Wala daw binanggit doon na narinig na tinig. Pakilagay ngayong Gawa, 22 talatang 9. Ayan o, datapwat, Gawa 22 talatang 9. Yan. Katotohanay nakita ng mga kasama ko ang ilaw, datapwat hindi nila narinig ang tinig na nagsalita sa akin. So ang argument nila, kung tunay na sugo si Apostol Pablo, bakit contradiction yung salaysay ni Lucas sa 9 at yung kanyang statement, yung statement naman ni Apostol Pablo sa Gawa 22, sapagkat sa statement daw ni Lucas sa Gawa 9 talatang 7, may narinig daw na tinig. Samantalang sa Gawa 22 talatang 9, salaysay testimony ni Apostol Pablo, ay wala daw narinig na tinig. Kaya ang tanong nila, Brother Camacho,
Ano ba yung totoo? May narinig na tinig o walang narinig na tinig? Ano po reaksyon natin dyan? Pareho pong totoo yan. Pareho. O, ginagawa lang kasi ng iba, pagkatapos basahin, hindi po inuunawa. Nga. Maliwanag po ang pagkakasabi. Unahin ko yung 9:7, no? Yan. Dito sabi rito, natilihan ang mga kasama ni Pedro, narinig nila ang tinig, ngunit wala silang nakitang sinuman. Yan. Pagdating sa 22:9, nakita ng mga kasama ko ang liwanag, ngunit hindi nila narinig ang tinig na nagsalita sa akin. Pagkatitignan nyo po yan sa deliberation ng tekstong Grego, ano po, ang ibig lang sabihin dyan, nakarinig sila pero hindi nila naunawaan yung tinig na kanilang napakinggan. Kaya wala pong pagkukontra dito. Ang kailangan lang dito, kapatid na Ray, unawain ng bumabasa. Tama. Ang problema kasi dito sa mga makakuha lang ng ano, kumbaga, Makapuntos lang. Oo, makapuntos lang. Akala nila, makakapuntos nga ito. Ano? Yan. Ang totoo niyan, hindi naman sila nakakapuntos dyan eh. Kasi malalim ang pag-aaral ng mga Adventist tungkol dito. Hindi ito magkakontra. Lahat sila ay nakarinig ng tinig. Yung dagundong, yung mistulang kulog, kapatid na rin. Kaya lang, hindi ito naunawaan ng mga kasama ni Apostol Pablo. Yan. Tanging ang nakaunawa lang, si Apostol Pablo. Kaya walang pagkukontra dyan, kapatid na rin. Ayan, tamang-tama po yung binanggit po ninyo. Kasi po, sa Greek po, yung salitang tinig na ginamit kapwa sa 2 talata, ito po ay pinopronounce na phonai. Parang yung kung baga sa atin ang spelling, parang phone. Yung cellphone, P-N-O-N-E sa transliteration. Pero ang pronunciation is phonai. May dalawa siyang kahulugan. Saying or language, at yung isa is noise, sound, saka voice. Ibig sabihin, yung salitang tinig dyan sa Greek, pwede siyang mga hulugang na mayroon kang word na maiintindihan, pwede rin siya gamitin sa isang salita na nakakarinig ka lang ng sound. Kaya po dito sa isang salin ng Bible, may lalagay ba natin yung amplified version? Acts chapter 9 verse 7, sa amplified version, tingnan nyo po, ipapapansin po namin sa inyo yung salitang ginamit po dito. Acts chapter 9 verse 7, amplified version. Ang sabi po ay ganito, the men who were traveling with them or with him were terrified and stood speechless, hearing the voice, but seeing no one. Napansin niyo po ba? Yan. Seeing no one. Yan. Hearing the voice, but seeing no one. Narinig nila yung voice. Yung ingay, voice. Pero seeing no one. Ano katumbas po noon? Sa 22, sa same na translation, Acts 22 chapter 9, pakilagay po. Acts chapter 22 verse 9. Ang pagkakasabi, now those who were with me saw the light but did not understand the voice. Napansin niyo po ba? Hindi ibig sabihin wala talagang narinig na tinig. May narinig, kagaya ng paliwanag ni Brother Camacho. May narinig but did not understand the voice. Hindi lang nila naintindihan yung mensahe. Narinig talaga nila. Bakit po? Kasi yung word po ng tinig sa wikang Grego may dalawang kahulugan. It's either may word kang na naririnig or yung voice lang. Yung sound lang, yung sound lang ang iyong mapapakinggan. Kaya po, sa Gawa Kapitulo 9, narinig nila, pero sa Gawa 22, isinalaysay naman ni Apostol Pablo na hindi nila yon naintindihan. Ibig sabihin yung mensahe, si Apostol Pablo lang ang nakaunawa. Kaya kung ito gagamitin natin batayan, para sabihin hindi totoong naganap yung pagkatawag kay Apostol Pablo, ako sa inyo magsasabi, magtanim na lang kayo ng kamote kaysa tutulan po ninyo kasi sobrang hina ng argumento. Sobrang hina ng argumento. Yung bagay na yan, hindi po yan lulusot. Isa pa po, Brother Camacho. Wag na ninyong gamitin yan, ha? Yung Acts 9:7, ha? At saka yung Acts 22:9, ha?
Mabubuking kayo riyan. Mapalad ang bumabasa ng salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Lalaganap ang kasamaan at sila'y magkakanuluhan. Lilitaw ang mga bulaan dito sa sanlibutan. Makipot ang pintuan patungo sa kaligtasan. Malapad ang pintuan tungo sa kapahamakan. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila